attempt to besmirch the reputation not just of Attorney Harry, but really indirectly of former President Rodrigo Duterte. Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Hindi ko gagawin. Mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Yun nga ako kasi. Ito talagang si Senator Bato de la Rosa. Oh, masyadong nervyoso. Parang itong si Senator Bato, nabasa niya script nitong si Tambaluslos ha. Yan o talagang pagdinig na yan dyan sa House of Representative Quad Committee at dyan sa Senado kay Senator Risa Hontiveros. Talaga hong direktang pambanat at pangwasak sa mga Duterte yan. No? Hindi na tayo magtataka dyan. At kung sakali, kung ngayong mga panahon na to, hindi itong si Senator Bato de la Rosa ang tinutukoy nitong si Alice Go, hindi ho tayo magtataka, hindi ho tayo magugulat. Paggising natin isang araw, yung dating chief PNP na yan, pinapatungkulan ho pala itong si Senator Bato de la Rosa. Pero sasabihin ko na ho ang sagot nito si Alice, hindi ho si Senator Bato de la Rosa. Pero kung ang masusunod, yung mga tambaluslos, talaga hong direktang i-connecta yan sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung huwag ka masyadong nervyusin, kakakapin mo yan, Sen Bato. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Yun na nga mga kababayan. Pag-uusapan din ho natin na hinimay ho nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles yung ginagawa nitong Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kahit tayo mga kababayan, hindi ho tayo sang-ayon doon sa pagkakasight in contempt nitong si Spokes. Kasi yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, hindi naman ho konektado sa pinag-uusapan nila dyan sa Quad Committee na yan. Kumbaga talagang gusto lang ho siyang ipahiya. Mantakin mo yon si Abante, sasabihin niya dapat sa woman's correctional siya ilagay. Kung ano-ano ho, pati yung, di ko alam kung ano relasyon nila ni Spokes, yung, diba, yung pilit na kinakalkal yung personal na buhay nitong si Spokes. Wala ho tayong problema doon. Itong mga congressman na to, talagang ang target ho nila, mahiya, ma-implicate nila at kalaunan maikonekta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng pinag-uusapan nila na yan sa House of Representatives at dyan sa Senado. At dito rin ho sa video na to, pasadaan na ho natin ang mabilisan bago tong kay Senator Bato de la Rosa. Medyo nalungkot ho tayo nung nakita ho natin ang post na to ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Ito ho talaga ang kasalukuyang estado ng ating pamahalaan. Habang ang mga mayayaman nagpapakasasa sa pulburon at sa champagne ngayong mga panahon na to, at ang mga mahihirap lumalangoy sa mga ayuda ni Tambaluslos. At ang mga nasa middle class naman ho, ini-entertain nila dito kay Alice Go, kay Pastor Kibuloy, tapos na ho Diba? Yan ho ang larawan ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Pero hindi ho tayo nawawalan ng pag-asa dahil marami pa rin naman hong matitinong mga mga politiko na sa mga susunod na panahon, sila ho ang magmumulat sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino kung paano tayo pinagloloko nitong administrasyon na to. At kagaya nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot, alam niyo ba napakalaki ng role na ginagampanan nitong si Ma'am Sas, sila Ma'am Joey, sila Sir EB, itong si Attorney Trix dito sa laban natin na to. Kasi yung mga sinasabi ho nila, ito real talk lang real talk lang. Yung ginagawang pagbatikos, kadalasan ng mga vlogger na yan, hindi naman nagbebenepisyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos na si Tatay Digong at hindi naman binabanatan itong mga vlogger na to ang administrasyon para bumango itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ho. Sobrang dami lang ho talagang kabalintunan at kapalpakan at kalokohan ng administrasyon na to. Kaya hindi ho tayo nagtataka kung bakit minsan nakakapagsalita itong mga vlogger na to. Pero yan ho talaga ang kasalukuyang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Mga mayayaman, lumalangoy sa pulburon, sa champagne, nagpapakasasa ang mga durugista, yan ho. Daming krimen ngayong mga panahon na to. Mga mayayaman, mga middle class naman ho, ini-entertain nitong si Marcos Jr. at ni Tambaluslos dito sa issue ni Alice Go at entertain naman ang mga
Mga uto-utong Pilipino, no? At yung mga mahihirap naman ho, para hindi umiyak at hindi lumabas sa karsada, pinapalangoy ho nila sa ayuda. Siyempre, ano nga naman, double purpose yung ayuda. Makikilala na sila, mapipigilan pang pag-aaklas ng sambayanan, di ba? Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Senator Bato de la Rosa, no? O, Senator Bato, wag ka kasi masyadong kape ng kape. Merong Oh. sinabi si si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, Oh. retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka Nervous na. Hindi, pero sigurado tayo hindi gagawin yun ni Senator Bato. Hindi siya ganun kagaling mag-follow up sa mga hearing, pero hindi, nasa matinong kaisipan ho yan, hindi ho gagawin yun ni mamaya, Senator Bato. merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Yun nga ako kasi. Talagang pinipit-pit ho yang si Alice Go, yang si Cassandra Ong para idamay na itong mga Di ba nga itong si Dan Fernandez, kulang itong mga nasa Quadcom, kulang na lang magmakaawa kay Cassandra Ong. Sigurado ka? Hindi konektado yang si Harry Roque yan sa Lucky South 99. Tatanungin kita ulit, under oath ka? Nakakaloko eh. Sinabi na nila, sa Whirlwind lang ho siya abogado. At yung Whirlwind, hindi ho pogo yun. Service provider ho sila ng Lucky South. Kung ano man ang dealings ng Lucky South, hindi ho kasama doon ang Whirlwind. Sakit sa ulo. Under oath ka, Madam Cassandra, baka hindi mo alam. Ngayon naman, dito naman usa tayo sa Senado. Itong si Senator Bato de la Rosa, medyo napaparanoid na kasi may script nga naman. Wala pong ganun pong nangyayari. Wala naman. Oh. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kila- Alam mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, Mm, nag-meet ba tayo in person? Never po. mm. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Wala na, hindi nyo na makukonekta si Senator Bato. Wala nang dating chief PNP na tumatanggap ng payola. Ayusin nyo kasi script nyo. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Itong si Senator Bato, medyo na lalighten niya yung mood pagka dumadalo siya dyan sa mga hearing. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you. Swelto ka na, Sen Bato, sige na. Ano ka na dyan? Kung may gagawin ka pa, excuse ka na. You can now go. Ngayon pagkatapos natin kay Senator Bato de la Rosa, dumako naman tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ibang klase epic yung nangyari kanina. Di lang natin nabalikan yung mga kaganapan sa Senado, pero marami yung nakakatuwang nangyari. Hindi yung nakakagulat, yung mga merong revelasyon, yung tipong yung magugulat ka pa. Wala na akong nakakagulat ito. Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Hmm. Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi Bakit nga? hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po.
Senjigoy, teka lang ha. Ako naiintindihan ko yung hindi natuloy. Ikaw, Senjigoy, ano bang di mo naiintindihan doon sa hindi natuloy? Ito naman si Madam Alice Go. Tinatanong ho yung rason kung bakit hindi natuloy. Ang rason lang ho niya, wala lang, hindi lang ho talaga natuloy. Ano nga ang rason? Hindi nga natin. Sakit sa ulo nito. Sinungaling Roy. to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Ko Huaping, ano yung rason? Pati yung nag-i-screen record, hindi niya na ho tinuloy. Kasi nga naman, ano magagawa niyo kung hindi natuloy? Nakamento ko. Dito, lipat po tayo dito. Grabe naman yung Kimbo. Ultimo sandok na lamang ng lugaw, meron pang branding. Every time na meron ho tayong nakikitang Q ngayon, hindi ko Queen o kung ano pa mang pangalan na naaalala natin ngayong mga panahon na to. Naaalala ho natin itong si Kimbo. Grabe naman yan. Ha? Grabe naman yan. Rekta na ho tayo kay Attorney Trix. Punta na ho tayo kay Attorney Trix. Ano pa ba meron dito? Ayun! Yun na nga ba sinasabi natin? Balita ho natin, meron na naman lilipad pa Singapore. Pa Singapore nito Manunood daw sila ng Grand Prix 2024. Sino ba mahilig manood ng F1 dyan? Nung kakaupo pa lang sa Malacanang, naging issue na yung F1 na yan. Ang paliwanag noong isang vlogger niya, kesyo, ang mga businessman, alam nyo, masarap kausapin yan pagka masaya. Masaya, dapat di ba? Kaya nandyan si BBM para kumuha ng mga investor. Yung mga mayayaman kasi nagpupunta dyan, yung mga mayayaman gusto ng mga yan, kinakausap sila pagka ganyan masaya. Yung mga Pilipino naman nagpauto. Ngayon, hindi ho natin alam kung ano pang idadahilan itong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa pagpunta niya na yan sa Singapore. Balita lang ho natin yan unconfirmed pa ho yung pagpunta na yan ni Marcos Jr. sa Singapore. Ano pa ho ba meron tayo dito? Ay, bukas na ho siguro yan. Dito na ho tayo, lagay ho natin dito si Sen Jinggoy at itong si Senator. Yung Senator Jinggoy, Senator ba to? Dito, yan, lagay natin yan. Tapos, pakinggan ho natin itong mga paliwanag nitong si Attorney Trix kaugnay dyan sa ginagawang panggigipit ng Quad Committee dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito mga kababayan. Lumabas po sa newsfeed natin by Pilipinas Today. Sabi ng Pilipinas Today, ayan, tinutuligsa daw Nako. ng dalawang pinuno ng kamara ngayong Martes. Ang pagkabasa ko talaga is is Marites Teka. And what they're saying is, nasa na yan. Ang dami nilang post tungkol dito kay Harry, sunod-sunod. And quite a bit of it. Incredible. So, it says that they're going after Attorney Harry Roque. Importante po, ang tignan natin dito kung anong sinasabi mismo ng mga kongresista. Ayan na, nahanap ko na. Well, nahanap ko yung iba. Iba yan, ang dami. Ayun. Sabi sa Pilipinas Today, tinulugsa ng dalawang pinuno ng Kamara ngayong Martes, Setyembre 17, ang pugante. Take note of the term puganteng, tagapagsalita. And it doesn't have, it doesn't have quotation marks ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque dahil sa pagdideklara nito na hindi siya susuko sa Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga Philippine offshore gaming operators, illegal na droga at extrajudicial killings. Thank you kay Fail times 20 at kay Zaldi. Thank you rin po kay Fail ulit. Inatasan ng Quadcom si Roque, isang abogado na magsumite ng mga dokumento kasama na ang kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN
kaugnay ng mga alegasyong dawit siya sa illegal na operasyon ng Pogo. Now, we understand the SALN, but they also asked for medical certificate and, if I'm not mistaken, so marriage contract, yung mga ganon. All right? Thank you uli kay Fail times 10. So, what is Attorney Harry Roque doing before the Quadcom? He's being asked, he is a resource person. And bilang isang resource person, tinatanungan siya. Ngunit, ang pagtatanong sa kanya ay dahil abogado siya ng isang subcontractor ng isang Pogo. Ayon dun naman sa Quadcom, hindi lang siya simpleng abogado. Although nag-umpisa sila sa kanilang pagtatanong at pagsusuri kay Attorney Harry bilang abogado ng isang kumpanya which later applied for a Pogo license. Ngayon, dun pa lang may problema na dahil hindi mo pwedeng papanagot ang isang abogado kung may kasalanan ang kanilang mga kliyente. In fact, kaya ka nandyan bilang abogado para tulungan. Malinaw ho yun mga kababayan ha, na hindi pwedeng habulin ng mga abogado dahil sa kasalanan ng kanilang mga kliyente. Malinaw ho yun. Sila first either to comply with the law or two, to defend them if in case they are held for trial or, to prevent having to be held for trial, which is interesting. After that, pinagduduro na po siya na siya daw po ay presidente ng isang Pogo o isang kumpanya ng Pogo. Ngunit ang ginagamit nilang ebidensya ay isang bare document na nakasulat yung pangalan niya bilang presidente at may pangalang iba na mga miyembro di umano o mga opisyal ng isang Pogo. Okay? Maraming problema dito sa kinokonduct na Quadcom. Halimbawa, ang paggamit nila ng simpleng papel na yon na kasama sa ilang mga dokumento na ito ay ebidensya ng pagiging opisyal ni Attorney Harry sa isang Pogo. But let's start. Ang Pogo ba ay illegal? At maging miyembro o opisyal ba ng Pogo ay criminal act? Sa ngayon, hindi. Dahil walang batas na nagsasabi na ang Pogo ay illegal. Ang sinasabi ng Quadcom, ang Pogos ay related daw sa syndicated crimes. Pero being a part of a corporation that may or may not be related to syndicated crimes does not automatically render you guilty of the syndicated crime. Bukod pa dyan, humingi ang Quadcom sa kanya ng ilang mga dokumento at ang ilang dokumento nito ay of very personal nature na hindi maliwanag kung bakit ito hinihingi ng Quadcom. Tandaan na mayroon tayong karapatan sa ating privacy at kung sakasakaling lalabag diyan, kakailanganin niyo ng public interest na involved, which usually is determined by a court. So kapag nag-determine ng court na may public interest involved dun sa paglalabas ng mga personal mo na dokumento, pwedeng ipalabas yan sa iyo. But is the Congress a court? Again, another controversy and another issue that can be raised against the congressman. Sinasabi ba natin dito na absolutely walang guilt si Attorney Harry? Wala tayong sinasabing gano'n. Ngunit, in the absence of evidence determined by a court that Attorney Harry Roque is guilty of a crime, hindi rin po natin pwedeng sabihin o parusahan siya until that thing happens, until a court passes judgment on him. Pero tignan natin, itong pinalabas na ito, tinawag siyang pugante. Okay? At nirelate niya, kung titignan ninyo yung picture, ayan, dyan sa likod, kung si Attorney Harry Roque ang pinag-uusapan, bakit may picture si dating Pangulong Rodrigo Duterte nakasama si Attorney Harry? Correct. Ang tinatawag dyan is trying to show guilt by association. So, again, babalik tayo dun sa constitutional guarantee. Ang isang tao ay walang sala hanggang sa mapatunayan na siya ay may sala. Pinatutunayan yan sa isang hukuman with competent evidence and an impartial judge. Okay? Kailangan patunayan una
na may batas. Ayan ho yung larawan At na tinitingnan nilabag niya, yung no? batas na yun. Attorney At Trix. itong batas na to ay criminal in nature and therefore may penalties ng kulong or ng fine or both. Ano ngayon ang ginagawa ng Kongreso? Kung wala silang immunity, this is called a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Hindi lang kay Attorney Harry Roque, kundi pati sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang pinalalabas na pugante si Attorney Harry and therefore he associates with the former president and that they are somehow involved in a crime. But let's go back. Attorney Harry Roque is being investigated for his associations with POGOs. That's Philippine Offshore Gaming, online gaming organization. Was that a crime? No. How do we know? Because there is no law that says these POGOs are illegal and that membership in them are illegal. You can only be a criminal if you violate a criminal law. Are you still with me so far? Sabi ni Cecilia, muntik na ako madismaya, buti na lang, andiyan ka. Opo. So what are they doing? This is an organized attempt to besmirch the reputation, not just of Attorney Harry, but really indirectly of former President Rodrigo Duterte. If Attorney Harry is made to look like a criminal, sasabihin nila at parating sumasama yan dun sa mga news items about Attorney Harry, particularly yung mga news items na nagsasabing mayroon siyang guilt, inilalagay na ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte o ang tagapagsalita ni dating Correct. Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. So, ito po, but to be fair, even in the last administration, may mga things that would happen where people would say, buti nga. Halimbawa, when you gun down criminals, and there is no justification. In other words, hindi dama para sabihin natin, buti nga kasi drug dealer yan. This is a lesson that we as a people are learning. That we cannot assume guilt. Guilt is proven. Innocence is presumed. So, tandaan po natin yan because tayo, we are learning as we go along. As a nation, natututo din tayo. As a people, there are some lessons that we must learn. And this is one of them. This is part of living in a democratic country. Tandaan po natin, nasa saligang batas, innocence is presumed. That's why we ask for investigations and we ask for trials. It's called a trial because you will try the case. Ibig sabihin, ite-test. That's what a trial is about. You test the evidence, you test the witnesses. And these tests will determine if the evidence is sufficient to prove whatever it is you are holding them for proof. So for example, there is an eyewitness to a bang-bang incident. How do you prove that? The witness testifies that he saw these things. Yan po ay gagamitin na ebidensya ng prosecution to prove that the bang-bang incident happened. The defense now will either try to attack the credibility of the witness or, like for instance, saying, oh, where were you standing? At that angle, you would not have been able to see it. Or, di ba you have a history of drunkenness? Yung mga ganyan. You can attack the credibility of the witness but only insofar as he or she is capable of being a witness. Ngayon, if you attack the credibility of whether or not this person lied, medyo mas mahirap yon. It's not impossible and it's not completely disallowed, but the court will give you less leeway than they would if, for example, what you're proving are his capability to have witnessed that. Okay? But back to this. Okay. Ngayon, tignan natin yung sinasabi nitong mga magigiting nating mga kongresista. Itong mga ito, hindi lang sila makakasuhan for this,
dahil may immunity sila kapag nagsasalita sila sa inquiries in aid of legislation or sa privilege speech or in other ways kapag debate halimbawa sa floor or sa committees or anything in pursuit of their duties and obligations as lawmakers. Ang tawag dito ay yung parliamentary immunity nila. Hindi sila immune from everything. Hindi sila immune from every crime. Hindi sila immune from the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. If they were outside of Congress, hindi in aid of legislation, nothing. Nasa press conference ka, pwede kang maging liable for libel pa rin. Katulad ng na-experience ni dating Senator Sonny Trillanes. Kung hindi po ako nagkakamali. But let me double check that. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng pagpapaliwanag na yan, itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, punta lang ho kayo sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Yun ho mga kababayan. Maraming salamat. Kung hindi nyo po napanood itong video na to, click nyo lang. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.